Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot ang... Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yun? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness
si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Opo. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, sa Senator Judge. diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng ating personal opinion no, dito po sa naging impeachment trial ngayong araw ni VP Sara Duterte. No? At ito nga po yung paghaharap ni Senator Robin Padilla at itong lead prosecutor na si Luis Trono. At medyo nagkainitan lang mga kababayan sa bahagi ng pagtatanong netong si Senator Robin Padilla. No? At talagang napahanga ako dito no, sa kanyang pagtatanong. Talagang diretsahan at talagang napahinto din at napatigil din itong lead prosecutor kung paano niya ba sasagutin itong tanong ni Senator Robin Padilla, which is pwede man sagutin na oo o hindi, 'di ba? Pero itong lead prosecutor ay gusto pang i-justify no yung kanyang sagot, samantalang hinihingi lang nitong si Senator Robin Padilla kung oo o hindi. Kasi sa aking parte, kung ako tatanungin dito sa napakadali lang naman na tanong, no? Napaka very common at kahit sinong tao pwedeng makasagot ng oo o hindi, yes or no, no. Kasi ang tanong ni Senator Robin Padilla dito, kung ang witness ba ay anong tawag sa witness ng paiba-iba yung kumbaga yung kanyang testimonya. For example, 'di ba yung tungkol nga kay Las Cañas na yung unang pag-testimony niya ay kumbaga nagsabi siya na walang kinalaman no ang dating pangulo, ito ay walang katotohanan na walang ganitong mga existing na mga tao. Tapos eventually ilang araw, ilang linggo, ilang buwan nag-iba na yung ihip ng hangin at nag-iba na siya ng testamento at siya ay talaga totally bumaliktad at taliwas dun sa una niyang naging
testimonya. So, ayun yung tanong ni Senator Robin Padilla kung anong tawag dun sa tao na yun. So, di ba kung ikaw tatanungin, alam mo na sinungaling yung tao na yun at hindi mo mapagkakatiwalaan. So, ang tanong lang dun ni Senator Robin Padilla, sinungaling ba ito? O so, sasagutin mo lang oo o hindi. Di ba mga kababayan, kasi dito nga sa nakikita natin ng impeachment trial, marami yung mapapatanong ka na questionable talaga yung mga witness na inihaharap ng prosecutor na itong mga witnesses na to di umano ay humaharap din sa kasong perjury, no? So para sa akin, kung ako yung magiging senator judge, magkakaroon ako ng ah, agang-agam o yung parang magkakaroon ako ng hesitant na paniwalaan yung mga sasabihin ng mga ihaharap na witness ng prosecutor kasi nga syempre may kasong perjury di umano, 'di ba? So alam naman natin ang perjury, no? At mahihirapan ako na paniwalaan 100% yung mga salaysay o testimonya na sasabihin nila. So syempre meron pa rin kumbaga sa baso, 'di ba? Kung ihalin tulad natin sa baso or sa salamin na nabasag na, meron ng lamat eh, 'di ba? So ang nais lamang naman ni Senator Robin Padilla is magharap ka ng mga witness sana na yung walang kaso, walang bahid ng perjury para naman magkaroon ng maayos na paghuhusga yung ating mga senator judges. Kasi kung ganito nga naman yung mangyayari, pangalawang testigo or witness ang hinarap ng lead prosecutor na merong di umano'y reklamo o kasong kinakaharap about nga dito sa perjury. Ito yung sinabi ni Senator Robin Padilla, no? So, dito kasi mga kababayan, maaapektuhan kasi yung pagtakbo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, 'di ba? So, kung ganito yung magiging witness na merong malaking katanungan sa kredibilidad nila bilang isang testigo, diyan na magkakaroon ng problema, no? Kasi syempre mahahati yung opinion eh. Hindi mo alam kung paniniwalaan ba yan o hindi. Mas mahihirapan yung mga senator judges na alamin or mag-dive dun pa sa mas malalim na katanungan. Talagang syempre kinakailangan niya ng masusi at mabusising proseso para mapatunayan talaga na nagsasabi talaga sila ng totoo at hindi sila nagagamit para sa impeachment lamang ni VP Sara Duterte para tuluyan na matanggal ito sa kanyang pwesto. So marami kasi mga kababayan na nagmamasid, no? At marami ang nakakapansin sa mga ganitong bagay kagaya na lamang po ng witness nila ngayon na si Attorney Melvin Matibag, no? Na sinabi ng Defense Counsel na si Matibag ay hindi pwedeng i-establish. Kumbaga hindi pa siya well established, no, as a witness kasi nga syempre may mga tanong yung mga defense counsel natin na hindi nasasagot, no, ni Attorney Matibag at wala siyang personal knowledge. 'Di ba alam niyo yung nangyari kahapon? Kaya nga ang daming memes na lumabas na naman sa Facebook, no, patungkol nga dito na naturingan nga daw na abogado, yung mga ganun ba namin na yun. Pero iba na yun eh. Kumbaga, dito kasi sa impeachment trial, kinakailangan mo talaga, kung ikaw ay tatayong witness, kinakailangan credible ka at talagang mapagtitibay mo yung mga hawak mong ebidensya para ikaw ay makwalify, no? Kumbaga, makuha mo yung boto o makuha mo yung makuha yung loob in a way na makumbinsi mo yung mga senator judges na sapat yung mga ebidensya mo, sapat yung mga sinasabi mo at mapagtitibay mo yung mga hawak mong ebidensya na talagang nagtuturo na nakagawa talaga ng pagkakamali yung akusado. So, dito mga kababayan, kaya maganda din yung ginawa ni Senator Robin Padilla kasi dito na-call out na yung lead prosecutor na sa mga susunod, no, na ipapadala nilang mga witnesses ay sana, no, na magkaroon ng credible na witness. Hindi ko naman sinasabi na hindi credible yung witness nila kasi syempre bigyan nyo pa rin ng benefit of the doubt, no, maaaring nagsasabi talaga sila ng kanilang nalalaman or what, 'di ba? Pero syempre wala tayo sa posisyon eh na tayo ay maghusga kung guilty ba sila or not guilty or nagsisinungaling ba siya o hindi sila. Kaya nga merong ganitong trial eh para makita talaga kung sino yung depensa na nagsasabi talaga ng totoo at sumusunod sa tamang
flow, no, yung rules of evidences, tapos sumusunod ba sa saligang batas, sa ating konstitusyon, yung proseso dito sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Kasi hindi lang basta-basta to impeachment, mga kababayan, kasi si BP Sara Duterte ay binoto ng 32 million na Pilipino, no, at siya ay pinagkatiwalaan na bigyan ng mandato, no, na maging pangalawang pangulo, at hindi yan basta-basta na basta alisin lang sa pwesto sa mga ang mga itinuturo o inaakusa sa kanyang mga kaso. So kinakailangan talaga may checks and balances, no, para talagang mapanatili natin na yung impeachment ay sagrado at hindi talaga magagamit sa pampolitika lamang. Kasi alam naman natin na yung impeachment talaga pwedeng maging political weapon yan kung talagang gagamitin yan sa hindi magandang paraan. Pero syempre ang impeachment ay mahalaga din, mga kababayan, upang mapanagot, no, yung ating mga impeachable officials, yung mga highest ranking natin na kagaya ng presidente, vice presidente, mga nasa Supreme Court, yung mga judges natin dyan. So kailangan talaga, mga kababayan, no, na talagang maging maayos yung flow at sumusunod talaga sa Constitution itong pagpapairal ng impeachment trial ni BP Sara Duterte. At sa nakikita ko dito kay Senator Robin Padilla, no, talagang diretso siya, no, sa kanyang tanong, at yun lang ang nais niyang kumbaga mag-offer siya ng solution para at least hindi na magkaroon pa ng marami pang diskusyon, no, pagdating sa kredibilidad ng ihaharap na witness. Kasi sa mga ganitong pagkakataon talaga, pag napanood to ng taong bayan na ito palang mga witness na to ay di umano'y humaharap sa mga kaso ng perjury, syempre mapapaisip din tayo, di ba, na credible ba to? Totoo ba yung mga pinagsasabi nito? Kasi nga nagkaroon nga sila ng kaso na ganun, eh, di ba? So again, mga kababayan, yung mga nai-issue talaga ng mga may kinalaman sa pagsisinungaling, mahirap talagang paniwalaan yan, eh. Sa realidad ng buhay, kung ikaw pinagsinungalingan ka o ginawang ka ng hindi maganda ng kapwa mo, di ba ang hirap ng ibalik ng tiwala? So yan yung nararamdaman ng ating Senador Robin Padilla. Siguro yung iba din nating mga senator judges, kasi syempre hati yung kanilang opinion at prinsipyo, no, kung ano yung kanilang paniniwalaan at ipaglalaban dyan sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. But then again, yung ebidensya talaga, mga kababayan, dapat sumusunod sa saligang batas, sa rules of evidence, para mabigyan natin ng tama at patas na laban itong akusado na si VP Sara Duterte sa kanyang impeachment trial na kinakaharap. So please comment down below, mga kababayan. Kung gusto nyo panoodin yung kabuuan nito, ay puntahan nyo po ang Senate of the Philippines para maunawaan nyo po yung buong konteksto ng ating naging reaction video.